At ayan mga ka-crypto, sabi sa ating balita dito ay UK Treasury gives Ripple or XRP a special mention. Ayan. Meron po tayong isang napakalaking balita na nanggaling mismo sa puso ng United Kingdom or UK. Hindi po ito basta-basta chismis o espekulasyon lamang. Ang UK Treasury ay naglabas po ng isang report na nagbigay ng espesyal na pagkilala kay Ripple at kay XRP. Habang ang ibang bansa ay nagdadalawang isip pa, ang UK ay dire-diretso ang pag-abante sa kanilang digital asset strategy. Ayan, meron pong report dito kung saan ay inilatag ng gobyerno ng UK ang kanilang plano para sa wholesale tokenization. Ito po ay isang proseso kung saan ang mga tradisyonal na financial assets ay inililipat sa blockchain para mas mabilis, mas mura at mas transparent po ang mga transaction. At sa gitna ng planong ito, ang Ripple ang nakita po nilang convergence model. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lahat ng detalyeng ito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para kay XRP? Bakit Ripple ang pinili nila? At paano nito mababago ang pandaigdigang takbo ng finance? At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba special mention ang Ripple sa report ng UK Treasury. Dito po sa report na inilabas ng gobyerno ng UK, malinaw na sinabi na ang market ay lumilipat na po. Lumilipat na mula sa simpleng eksperimento patungo sa practical deployment. Hindi na tayo nasa stage na subukan natin kung gagana. Ngayon, nasa stage na tayo ng gawin na natin ito sa totoong financial infrastructure. Sa aking opinion, napakalaking validation ito. Sa loob ng maraming taon, laging tinatanong kung ang blockchain ba ay may lugar ba talaga sa traditional na bangko. Ngayon, ang sagot ay oo, at ang Ripple ang sentro ng usapang ito. Ang pagbanggit po kay Ripple bilang kanilang convergence model ay nangangahulugan na kinikilala ng UK ang technology ng Ripple kung saan ay hindi lang pang crypto, kundi pang institutional finance. Ito po ay isang solidong patunay na ang Ripple ay nakalagpas na sa mga hadlang na kinakaharap ng ibang project. Kaya sa tingin ko, ito po ang magsisilbing blueprint sa ibang bansa. Kapag nakita nila na gumagana ito sa UK, susunod na rin ang mga ibang major financial hubs sa buong mundo. At ngayon, ano naman ang papel ng Hidden Road at Santander UK sa planong ito? Ang report ay nagbigay ng mga konkretong halimbawa kung bakit Ripple ang pinili nila. Binanggit dito ang acquisition po ng Ripple sa Hidden Road. Yan, ang Hidden Road at ang matagal ng partnership nito sa Santander UK. Yan, highlight lang natin ang part na ito. Yan, ang Ripple Road, Ripple, ang Hidden Road, at ang Santander UK para po sa kanilang cross-border payments. Ang mga ito ay hindi lang basta balita. Ang mga ito ay proof of concept. Ngayon sa aking opinion, ang pagbanggit po sa mga halimbawang ito ay isang tactical na move o galaw ng UK Treasury. Alam nila na ang mga bangko at regulated institutions ay takot po sa risk. Sa pagbanggit po sa Santander UK, pinapakita nila na, hey, ginagamit na ito ng isang dambuhalang bangko, kaya safe ito. Para sa akin, ito po ay parang domino effect. Kapag nakita ng ibang malalaking bangko na ang Santander ay matagumpay na gumagamit ng blockchain para sa payments, mawawala po ang kanilang hesitation.
Ang acquisition po sa Hidden Road naman ay nagbibigay kay Ripple ng mas malalim na access sa institutional liquidity. Kaya sa aking pananaw, ang mga galaw na ito ay hindi po aksidente. Ito ay paghahanda para sa isang ecosystem kung saan si XRP ay magsisilbing tulay para sa mabilis na paggalaw ng capital sa buong mundo. Hindi po ito hype. Ito ay strategic integration. Ngayon, magiging mas mayaman ba ang UK dahil sa technology ng Ripple? Ayon po sa analysis na ibinahagi, ang strategy ng UK ay may potensyal na makapag-generate ng 33 billion pounds na sa taunang GDP growth at 14 billion sa tax revenue naman. Ayan. Napakalaking numero nito, hindi ba? Ang tokenization ng repurchase agreements o repos, guilds, at investment funds ang nakikita pong magiging mitsa nito. Sa aking opinyon, ang perang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang po barya-barya. Ito ay bilyong-bilyong pounds na magdadala ng sigla sa ekonomiya. Kaya masasabi ko po ay ang paglipat sa tokenization assets ay parang pag-upgrade mula sa fax machine patungo sa fiber optic internet. Dati ang pag-settle po ng bonds o repos ay inaabot ng ilang araw. Sa tulong po ng DLT at Ripple, magiging instant na ito. Bakit ito mahalaga? Dahil ang bilis ng pera ang nagpapatakbo sa ekonomiya. Kung mas mabilis po ang settlement, mas mabilis ang ikot ng capital at mas maraming negosyo ang mabibigyan ng pondo. Nakikita po na ang UK ay naglalagay ng foundation para maging crypto capital of the world. Habang ang ibang bansa ay nagkakaroon pa lang ng committee, ang UK ay may roadmap na. Ngayon, bakit iniwan na ba ng UK ang United States sa blockchain race? Isa sa mga main points na tinalakay ay ang pagkukumpara po sa pag-unlad ng UK kumpara sa United States, kung saan ang Clarity Act ay nananatiling stalled o nakabinbin. Marami sa ating mga analyst ang naniniwala na ang mabagal po na regulasyon sa US ay nagbibigay ng bentahe sa ibang bansa. Sa aking opinyon, nakakalungkot mang isipin, pero ito po ang realidad. Ang US na dating leader sa innovation ay napag-iiwanan dahil sa hindi malinaw na regulatory framework. Habang ang mga congressman sa US ay nagtatalo pa rin kung anong label ang ibibigay sa crypto, ang UK naman ay nakikipagtulungan na sa mga institution. Sa tingin ko, ang pag-usad po ng UK ay magsisilbing pressure sa US policy makers. Wala silang choice kundi bumilis o mapag-iwanan. Kaya sa aking pananaw, ang mga financial giants sa US ay unti-unti nang naghahanap ng ibang lugar kung saan malinaw ang rules. At ang UK ang isa sa mga nangungunang destinasyon nila. Hindi ito good news para sa US economy sa mahabang panahon, pero napakagandang balita nito para kay Ripple at sa XRP ecosystem. Ngayon ay sapat na ba ang technology o kailangan pa ng ibang factors? Binigyang diin po ng report na ang technical improvement ay hindi po sapat. Kailangan ng maayos na governance, resilience, integration sa lumang financial system at access po sa central bank money. Nabanggit din na ang compliance at saka due diligence cost ang mga pangunahing hadlang. Masasabi kong tama po ang report dito. Maraming crypto enthusiasts ang nag-aakalang tech lang ang sagot. Pero ang totoong mundo ay hindi po gumagana ng ganoon. Ang mga bangko ay kailangan pong sumunod sa batas. Ang Ripple sa tingin ko ang pinaka-compliant na kumpanya sa buong crypto industry. Kaya naman sila ang naging choice ng UK Treasury. Hindi lang dahil cool ang tech nila,
kundi dahil handa silang makipagtulungan sa mga regulators. Para sa akin, ang compliance ay hindi po hadlang. Ito ang competitive advantage ng Ripple. Ang mga kumpanyang pilit na iniiwasan ang regulasyon ay magkakaroon ng mahirap na panahon sa hinaharap. Pero ang Ripple, sila ay naglalakad sa tamang landas. At iyan ang dahilan kung bakit sila binigyan ng special mention sa dokumentong ito. At ayan sa kabuuan, ano nga ba ang takeaway natin dito? Ang UK Treasury ay nagbigay po ng signal na ang wholesale tokenization ay ang hinaharap at ang Ripple ay isa sa mga pangunahing teknolohiyang magpapatakbo nito. Ang pinakamahalagang takeaway dito ay ang legitimacy. Si XRP ay hindi na lang basta digital asset para sa retail investors. Ito ay nagiging infrastructure layer para sa global financial system. Ang mga halimbawa gaya po ng Hidden Road at Santander ay simula pa lamang. Kaya sa aking pananaw, ang mga susunod na buwan at taon ay magiging kritikal. Habang mas maraming bansa ang gumagawa ng sarili po nilang DLT roadmap, mas magiging mahalaga ang papel ng teknolohiyang binuo ng Ripple. Para sa atin na sumusubaybay, ito ang institutional adoption na matagal na nating hinihintay. Hindi ito mangyayari sa loob ng isang gabi lamang, pero ang direksyon po ay malinaw. Ang tokenization ay hindi na usapang if, kundi when. At ang Ripple ay nasa frontline ng pagbabagong ito. Kaya sa kabuuan, ang report mula po sa UK Treasury ay isang malaking panalo para kay Ripple at para sa XRP community. Ito po ay patunay na ang teknolohiyang ating pinaniniwalaan ay may seryosong papel sa pagmo-modernize ng global finance. Habang ang ibang bansa ay nagkakagulo sa debate, ang UK ay nagtatrabaho na para sa susunod na yugto ng finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.